Armed Forces of the Philippines, kayong mga AFP, men in uniform, alam nyo, sa totoo lang, masaya talaga ako sa inyo. Kung makikita ko kayo, nakikita nyo, sinishare ko yung mga vlog nyo. Tuwa ako sa inyo, lalo na yung mga pulis na tumutulong, nang bibigay ng pera sa mga estudyante, sa mga senior citizen, sa mga mahihirap, yung mga beggars. Tuwa ako sa inyo. Tapos natutuwa ako, ipinagmamalaki ko kayo na kayo masayahin. Ang galing yung sumayaw, galing yung mag-TikTok, puro na lang kayo kahit na grabe na kahirapan yung mga Guys, alam ko. Alam ko anong sitwasyon nyo. Baka pati yung mga medyas nyo, butas-butas na yan. Pati yung mga sapatos nyo, yung mga boots nyo na yan, baka ilang dekada na yan. Iniingatan nyo lang yung mga uniform nyo dahil nga, hindi kayo, si PRRD lang nagbigay sa inyo ng panibago nyong kasuotan. Si PRRD lang ang nagbigay ng dangal sa inyo. Sa totoo lang. Nung namatay ang SAF 44, galit na galit ang tao, galit na galit kami. Grabe ang galit namin. Isinumpa namin si Noynoy Aquino, isinumpa namin si Maruhas at lahat. Tuwang-tuwa kami na ipinaglaban kayo. Nung nagpunta si PRRD, na galit siya. Alam niyo yun? Kaya kami mga taga Davao, alam niyo kung gaano namin kamahal ang mga men in uniform. Kung gaano kayo kaimportante sa amin. Pero wag kayong maging tuta, hindi kayo dapat makipagyera dahil ayaw namin na makipagyera kayo sa ibang country. Kaya nga kayo na andyan. Kasi nga, para sa atin lang yun. To protect civilian. Kontra dito sa mga rebuilding NPA. Kaya nga idiniklara yan ni PRRD na mga terorista, ang mga rebuilding NPA dahil ayaw namin ng mga rebuildi. Si PRRD sumama sa inyo nung nandun sa Marawi. Sinamahan kayo ni PRRD. Para maubos yung maute, maubos yung mga bandido. Nagbagong buhay ang mga MI, yung mga ibang Abu Sayyaf, nagbagong buhay. Diba? Since nung si PRRD, ano nangyari? Mahal na mahal kayo namin. Hindi kayo dyan nanumpa para sa makipag-away kayo sa China o kung anong bansa. Ayaw namin nun. Baka pagdating ng araw, pati mga sibilyan hahawak na ng baril kapag nagpagyera na talaga. Pero buti sana kung magpagyera talaga, yung armed struggle talaga na harap-harapan, hindi Yung China, bombahin lang tayo, gamit internet. Lumilipad na walang tao, walang laman. Yung mga drone nila lumilipad-lilipad lang yun. Mauubos tayo, mamamatay tayo, kung hindi man matatamaan yung ibang lugar, pero yung kahirapan, babagsak ekonomiya natin, maghihirap tayo. Paano kami mga OFW? Kung anong mangyari sa Pilipinas, kung anong mangyari sa mga pamilya namin, makakauwi ba kami? Hindi. Hindi nyo ba nag-gets yun? Ang kalaban natin, hindi tao. Ang China, nag-create ng mga robots. Nag-create sila ng drone. Kalaban nyo is drone, hindi yung mga Chinese. Wala tayong ganun. Alam nyo yun? Alam niyo, hindi niyo naintindihan kami mga sibilyan. Hindi niyo kami naiintindihan kung bakit kami ganito.
nung maupo yung Bongbong Marcos na yan, wala pa lang isang taon, nasa utak na nila ang giyera. Baka parang hindi pa nga siya nagiging presidente, yan na yung plano niya. Ginamit lang niya ang mga Duterte, ginamit lang niya si Inday, ginamit lang kaming mga supporters ng mga Duterte. Kayong mga AFP dyan, kayong men in uniform, kailan ba talaga kayo gagawa ng paraan? Kasi si Browner talaga, wala nang ginawa yan. Walang ginawang matino. Ni kahit si Gibo, nagsasalita after na nakipagkamayan niyang Bongbong Marcos doon kay Xi Jinping, kay President Xi Jinping. Galit na galit si Gibo, ang dami niyang sinasabi. Si Gibo ba ang may-ari ng country? Pag-aari ba kami ni Gibo? Tanong ko sa inyo, men in uniform. Tanong ko sa inyo, mga AFP. Pag-aari ba tayo ni Gibo? Ha? Pag-aari ba tayo ni Bongbong Marcos? Kayo pag-aari kayo ni Bongbong Marcos o pag-aari kayo namin? What is government? Government means Filipino. Tao. Government, group, gobyerno means tao. Group of people. Kaya kami nagpapasahod sa inyo. Tao ang nagpapasahod sa inyo. Tao ang nagpapasahod sa mga politiko. Kami ang amo ng mga politicians na to. Kaya kami nag-create ng politicians kasi nga, kasama kayo guys. Nakalimutan nyo? Hindi kayo mga alien. Pilipino rin kayo. Yung sahod nyo kinakaltasan. Yung benepisyo nyo, oo, napupunta doon. Pero may mga porsyento na napupunta doon sa taxes na sinasahod at ninanakaw ng mga politiko. Yung kalaban natin is yung mga magnanakaw dyan. Yung Pangulo. Yung ibinibigay ng mga leader nyo, galing yun sa nakaw, galing yun sa pera nyo. Hindi kayo nakikipaglaban para dyan sa mga politicians. Dyan sa mga kurap na yan, na magnanakaw na yan. Kaya kayo na andyan, nakauniforme kayo, sumumpa kayo para sa tao. Para sa Pilipino. Wag niyong hintayin na kaming mga Pilipino, kapag kayo namatay, kayo yung nasaktan, kayo yung nakipag-away dyan, nakipagyera dyan, sasabihin namin, buti nga sa inyo, karma yan sa inyo. Good for you guys. Hindi, huwag niyong hintayin nun. Alam niyo, pangarap ko pa naman magiging pulis. Oo, pangarap ko magiging pulis. Kaya lang ayaw ng lola ko dahil panganay akong apo. Panganay akong anak. Pero alam niyo, kung siguro ako nagiging pulis, ako yung maging leader ng kakalaban. Ako talaga magiging leader ng kakalaban dyan sa gobyerno na hawak ni Bongbong Marcos ngayon. Tingnan nyo. Ang kalaban, for how many decades, ang kalaban nyo nasa Congress, nasa Senado, nasa gobyerno, may posisyon. Tandaan nyo yan. Do you think, guys, si Martin Romualdez at Bongbong Marcos, mahal kayo? May value ang life nyo? Wala. Tandaan nyo yan. Nung mamatay si Juma Sison, after nung kanilang meeting, nakikipag-meeting si Martin Romualdez, may mga pictures. Meron silang closed door meeting kasama ang mga party list na mga leftists. Alam mo nyo yan. Ngayon, yan mag-isip kayo.
Sino ngayon ang leader ng mga rebuilding NPA? Sino ngayon ang pinuno nila kapalit ni Joma? Tapos kayo, loyal kayo sa kanila? Di ibig sabihin, lumuluhod na kayo sa mga building NPA? Talo kayo? Huwag niyong antayin na kami mga sibilyan, hahawak kami ng mga baril pagdating ng araw. Ako, siguro kung halimbawa man, naging pulis ako noon, naging pulis ako ngayon, hindi ko kaya kalabanin. Gagawa ko ng sarili kong grupo against Marcos administration. Kasi hindi kayo kumikilos. Hindi nyo nararamdaman. Kaming mga Pilipino, kaming mga sibilyan, galit na sa inyo. Imbis tuwang-tuwa kami na kayo dyan ganyan. Mahal na mahal namin kayo, guys. Mahal na mahal namin kayo. Yung success nyo na muntik kulang ng maubos yung mga NPA noon. Grabe, proud na proud ako sa inyo. Kapag nakikita namin kayo nandun na naman kayo sa bundok, pray kami ng pray para sa inyo. Kasi ayaw namin ng mga NPA. Ayaw namin ng mga iyan. Kasi sila ay nasa gobyerno. Sila na ngayon ang take over. Dahil gusto nilang agawin ang gobyerno, gusto nilang gumawa ng sarili ng gobyerno. Alam niyo yan. Kung ano ang mga ideolohiya ng mga yan. Gusto nilang gumawa ng sarili ng gobyerno. Mayroon nga silang sariling taxes eh. Mayroon silang revolutionary tax. Kita nyo? Kaya ayaw namin sa kanila. Kaya kami sumusuporta sa inyo. Sobra-sobra. Pasalamat na nga tayo, wala tayong Abu Sayyaf na. Wala nang IMI. Wala nang Mauti. Wala nang ISIS. Intiin lang kalaban nyo. Ngayon, gusto nyo pa, pati China? Hindi nyo nga halos maubos-ubos ang mga rebuilding NPA? Ano yon? Drama? Yung awayan ng mga NPA, hindi nyo kayang ubusin, kukunti nga lang sila, samantalang kayo marami. Pero nakafocus kayo sa China, samantalang ang China, Diyos me Lord. Huwag kayong mapatawa. Kaya guys, ang ina-ask namin sa inyo na favor, isako nyo yan si Browner. Palitan nyo yan. Kayo mismo, huwag sumuporta kay Browner. Magsalita na kayo, mag-walk out na kayo. Palitan nyo. Palitan nyo pati si Bongbong Marcos. Huwag nyo nang suportahan. Kung yan lang naman pala ang lagi nasa utak niya. Kailangan nilang pera. Kayo yung ginagawang sangkalan, ginagawa kayong mga trolls nila. Alam niyo yung para kayong mga pun eh. Kayo yung mga pun. Buti sana kung sila yung nandun, mauna muna. Ako muna makipaggira kasi ako yung presidente. Ako muna, akong general. Diyan lang kayo sa likod. Sana ganun, parang gladiator. Na ang mauuna, mismo yung leader. Kayong mga tauhan ko, nandun kayo sa likod. Kung ako yung leader nyo,
Hindi ko kayo ilalagay sa alanganin. Diyan lang kayo sa Pilipinas. Protektahan nyo yung bansa natin. Ako nang bahala. Gusto ko kayo makikita na mag-retire. Hindi yung namatay na kayo ng dahil dyan sa walang kwentang away na yan. Kayo maniniwala, ginagamit lang kayo. Hindi tayo mananalo. Protektahan nyo yung bansa natin sa mga kalaban natin sa Pilipinas. Okay lang yun. Kunti lang sila. Sila yung mga salot. Huwag kayong gumaya sa Ukraine at sa Russia. Huwag kayong gumaya doon sa Palestine and Israel. Huwag kayong gumaya. Disaster pa nga lang eh. Calamity pa nga lang. Hindi nyo nga kayang tulungan. Wala nga kayo antimano. Ganyan, wala. Ano pa kaya pag nagbombahan na? NPA nga, hindi nyo nga maubos-ubos eh. Pakita nyo nga pang world class kayo, di ba? Ubusin nyo nga mga NPA ngayon, dumami sila para silang mga gremlins. Alam nyo ba yung gremlins? Ganun ang mga rebuilding NPA. Dumami sila parang gremlins. Dati, sa panahon ni PRRD, 1,000 na lang mahigit. Nung nagkaroon ng NTF-ILCAC, grabe. Panahon ni PRRD. Ngayon, naging gremlins. Kasi nga, si BBM, ang leader nila. Tinanggal ang NTF-ILCAC, ikaw presidente, imbes nga, gagamitin yung NTF-ILCAC para magkaroon tayo ng... Pero hindi eh. Tinanggal ang NTF-ILCAC para walang magmumonitor sa mga ginagawa nila. So, ikaw yung presidente, ginawa mo yan. That means, gusto mo yung mga NPA. So, dumami sila. Simple. Siya yung leader. Ngayon, guys, gagawin kayong pagkain ng mga NPA. Binibigyan sila ng budget ni Romualdez. Saan kayo makakahanap party list may mga budget? Samantalang kayo, ni allowance magkano? Pagkain nyo, pag nandun kayo sa grounds, pagkain nyo. Ha? Sardinas, udong, miswa. Samantalang yung mga party list na yan, na mga affiliates doon sa kabila, sa kalaban natin, ang gagara ng mga sasakyan, may mga mansyon. Mayaman na. Saan galing ang pera? Sa Pilipinas, sa mga Pilipino, sa atin, sa gobyerno. Ibinigay ng mga politiko sa nila. Diyan kami nasasaktan dahil ang pera namin dapat para sa inyo. Para i-upgrade kayo, para magiging productive kayo. Pero yung pera namin ginagamit ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos doon sa mga kalaban natin. Sila ang nagpapayaman, sila nagpapataba, sila nag-upgrade. Ngayon parang silang gremlins, ang dami-dami na nila. Kita niyo yung Gabriela, pinapaupo. Kahit talo na. Pero yung mga kagrupo nyo, na Duterte Youths, yung Duterte Youth, kaano nyo yan? Pero hindi pinaupo. Ang pinaupo, yung mga ka-affiliates ng kalaban. Tandaan nyo yan, kayo mag-isip. Baka nag-enjoy na kayo masyado dyan sa TikToks nyo, vlogs nyo, nag-iisip lagi kayo ng i-content nyo, kung anong platform nyo. Tingnan nyo muna kami. Makiramdam muna kayo sa amin. Kami sibilyan ang kawawa. Ang sibilyan, hindi lang kami, pati ang pamilya nyo.
na hindi naka-uniforme. Tandaan niyo yan.